upang ating buhay na Diyos, hallelujah, ay maglangis sa kaniyang banal at mapagpalang salita. Let us pray. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na sang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, there is Lord. We trust in thee, there is Jesus. Hallelujah. Leading prayer, beloved, venerable pastor, Lord, we pray, anoint thy words, there is Jesus. Put thy words in my mouth in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, kinagapos ang lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan sa aming pakikinig. Is out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved venerable pastor, beloved evangelist Will D. Estrada Almeida, the man of God, the prophet of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, minamahal. At bago ko po makalimutan, happy birthday po mga minamahal sa ating minamahal at ginagalang po nating pastor. At ganun din naman po sa ating dearly beloved minister Will D. James Pods Almeida, the only son of our dearly beloved pastor. At aming panalangin po mga minamahal na patuloy silang bigyan ng dugtong na buhay at iba yung kalakasan, mga minamahal pang patuloy pa po silang magamit sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At lalong-lalo na po sa ating minamahal at ginagalang na pastor, pagkatunay na mga minamahal, kailangan natin ng isang pastor na katulad ng ating mahal na pastor na patuloy na mga ngalaga, mga minamahal sa ating po mga kaluluwa. Sa lahat po ng mga minamahal, lahat po ng ating beloved viewers around the globe, mga minamahal sa iba't ibang panig ng bansa, mga minamahal, at sa dako ng Malaysia, sa dako ng Italy, Milan, Italy, beloved Sister Glenda Lagang, mga minamalagang family, at ganoon din naman mga minamahal sa dako po ng Al-Kubar, sa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Cambodia, sa dako ng Saudi Arabia, sa mga kapatiran po natin na nagre-request, mga minamahal, na mabati ang kanilang outreach, ang kanilang pangalan, at ipagpaumanhin po ninyo kung minsan ay hindi na po namin maisa-isa ang pag-mention ng mga outreach ninyo, mga minamahal, ganun pa man ay ating pong pinagsusumikapan. At maging sa dako ng Australia, mga minamahal, at mga gawain natin sa dako ng Japan, sa dako ng Hong Kong, sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy pong umaantabay sa ating banal na gawain, at maging sa dako po ng New Jersey po, mga minamahal, beloved Brother Robert Beltran, amen, at sa kanya pong buong pamilya, beloved Nanay Nimpa, mga minamahal, Sevilla. At ganoon din naman po mga minamahal sa dako ng Calgary, beloved Kuya Eric Garcia, mga minamahal sa kanya pong buong pamilya, sa kanila pong buong sambahayan, sa dako ng Grand Seri, beloved Brother June Lunsaga, at ganoon din naman po Andres family, beloved Kuya Dom, amen, at ganoon din naman beloved mga minamahal Ate Susan, at sa kanila pong mga anak, mga minamahal. Dito po sa dako naman sa ng Pilipinas, mula Luzon, Visayas, at sa buong Mindanao, dito po sa dako ng Western Mindanao, Zamboanga Peninsula, sa ating pong mga nearby outreach po, mga minamahal, pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. At this coming June, mga minamahal, or rather July 28, mga minamahal, meron po tayong church anniversary sa dako ng Ayala po, mga minamahal, amen. At tayo po ay sama-samang maghanda at ipanalangin po mga minamahal na maging matagumpay po ang anniversary na to. At sa gabing ito, mga minamahal, ating pong pag-aralan ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Inyo pong ihandang inyo pong mga ballpen, ang inyo pong mga papel, ang inyo pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, mga minamahal, ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ang mga talata at mga topiko nating tatalakayin sa gabing ito, mga minamahal, ito po ay hindi lamang po para sa isa. Ito po ay para sa lahat. Amen. Mga minamahal, ito pong ating topic. Let's talk about the topic. Be careful to your tongue. Amen. Ingatan natin, mga minamahal, ang ating mga dila, sapagkat mga minamahal, ito po ay maliit na bahagi lamang po ng ating katawan, but tongue is the most dangerous and harmful, mga minamahal, part of our body. That is our tongue.
Sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, ang dila, ito po ay, mga minamahal, isa sa pinakamapanganib, isa sa pinakamapamuksa na bahagi ng ating katawan. That's why I'm really concerned, mga minamahal, bakit ko tinalakay ang topikong ito, mga minamahal. Sapagkat sometimes, mga minamahal, hindi tayo aware, mga minamahal, sa mga binabanggit ng ating mga dila. Ito po'y tinatawag na verbal dynamite, mga minamahal, kung saan not knowing na wala po tayong kamalay-malay na marami na pa pala tayong nasasaktan, marami na pala tayong nasasagasaan. May mga tao pala, mga minamahal, na nagkakaroon ng lamat ang kanilang mga puso. That is because, mga minamahal, sa ating pong mga sinasabi. Kaya, mga minamahal, ang point ko lang, why, mga minamahal, I preach this message, mga minamahal, sa gabing ito, sa programang ito, para magkaroon tayo ng malalim na awareness. Sapagkat dahil lamang po, mga minamahal ko, sa mga salita na lumalabas sa ating mga labi, alam po ba ninyo, maraming mga kaharian ang naging dahilan ng digmaan, mga minamahal ko, ang maaanghang at mapanira at mapamuksang salita na lumalabas sa ating mga labi. Maraming magkaibigan na po ang nasira dahil po sa, mga minamahal ko, hindi marunong mag-ingat sa mga salitang lumalabas sa ating mga labi. Marami na pong mag-asawang naghiwalay, magkaibigan na naghiwalay, mga minamahal, marami na pong mga pangyayari ang naging dahilan, mga minamahal, ay ang mga salita na lumalabas sa ating mga dila. Ang sabi dito sa ating mga labi, ang sabi po rito, even wild animals can tamed by mankind. Kahit po, mga minamahal ko, yung mga wildest, meron pong, mga minamahal, top 10 na wildest animals, mga minamahal, na kayang paamuin ng tao. Imagine ha, mga minamahal, kahit po yung mga wildest animal ay napapaamo ng tao. Pero ang dila, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng ating pinag-aaralan, tongue is unruly evil, and tongue is a deadly poison, mga minamahal. Yung dila po, mga minamahal ko, ay totoong masama. At ang dila, mga minamahal, hindi lamang po ito nakakalason, hindi lamang po ito mapamuksa, hindi lamang po ito mapanganib. Ito po ay nakakamatay, mga minamahal. Kaya napaka-importante, lalong-lalo na sa atin na mga mananampalataya, mga minamahal, na magkaroon tayo ng malalim na awareness. Sapagkat ang inyong abang lingkod, mga minamahal, I'm learned this lesson na sa buhay ko, mga minamahal, may mga taong nasaktan ako dahil po sa aking mga sinabi. At ang mga pagkakataong yun ay akin pong pinagsisisihan. Sapagkat, mga minamahal, habang tayo po ay tumatagal sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay nagmamatured spiritually, mga minamahal, and we are very concerned not in our own salvation, bagkus tayo po ay concerned sa kaligtasan ng iba, mga minamahal. We are brother's keeper. Tayo po ay tagapag-ingat ng ating kapatid. Kaya tayo po, isa po tayo na tinawag ng mahal na Panginoon. Gagamitin tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, para ingatan ang ating mga kapwa mananampalataya na wala ni isang mabuwal, wala ni isang mahulog, na wala ni isang mawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So nariyan yung ating pagmamalasakit, hindi lamang po para sa ating sariling kaligtasan, kundi nagmamalasakit tayo maging sa kaligtasan ng iba. Pero nakakalungkot minsan, mga minamahal, dahil po lamang po sa mga verbal dynamite, dahil lamang po sa mga salita at mga kataga na lumalabas sa ating mga labi, maraming mga minamahal tao ang nauhulog sa impyerno. Maraming mga tao ang napapahamak, maraming mga tao ang natitisod, maraming mga tao, mga minamahal ko, ang nawawala sa paglilingkod, lalong-lalo na po yung mga baguhan ng mga mananampalataya. Mga minamahal, dapat ay magkaroon tayo ng dobling pag-iingat sa mga salita na ilalabas natin sa ating mga labi, mga minamahal, sapagkat maaaring ito po ay maging daan na sila po ay ma-disappoint, sila po ay mawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sometimes, mga minamahal, magaan, madali sa atin ang magsalita ng masasakit na mga pananalita, lalong-lalo na sa ating pong mga nakakabatang kapatid. Dahil tayo po ay ate, tayo po ay kuya, mga minamahal, mas matanda tayo, mga minamahal, expectation natin, may karapatan na tayo, mga minamahal, na magsalita ng masasakit dahil ate tayo. May karapatan na tayong magsalita ng masasakit dahil kuya tayo. Sometimes ganoon eh.
meron tayong parang mga minamahal, kiniklaim natin na may karapatan tayong magsalita ng masakit dahil tatay tayo, dahil mga minamahal nanay tayo, mas mataas ang ating katungkulan sa kanila, sinisweldohan lang natin sila, alipin lang natin sila, utusan lang natin sila. Kaya sometimes, dahil sa ganung estado ng buhay, expectation natin na dahil tayo po ay mas mataas ang posisyon, kaya iniisip natin na may karapatan tayong magsalita sa kanila kahit masasakit, no. Mga minamahal, hindi po ganon. Hindi po yun reason. Na porkit kuya ka, porkit ate ka, porkit mas matanda kang kapatid, porkit ikaw ang nanay, porkit ikaw ang tatay, porkit ikaw ang magulang, porkit ikaw ang nasa mataas na posisyon, may karapatan ka ng magsalita ng masasakit, mga minamahal, sa mga taong mas nakakababa ng posisyon sa iyo. Which is na, kung iisipin mo, tao rin sila, mga minamahal, na nasasaktan. Siyempre, may mga kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. Hindi makakatulong Hindi makakatulong. Amen. Na tayo po ay magbitaw ng masasakit na mga salita sa mga tao na ating kasama, hindi po yun makakatulong. Alam po ninyo, darating ang araw sila ay lalayo sa atin. Sila po, mga minamahal ko, ay lalayo sa atin. So magtataka ka, mga minamahal, nagkakaroon ka na ng maraming kaaway. Nagkakaroon ka na ng mga minamahal, mga kagalit. Nagtataka ka na yung mga taong close sa iyo dati, malayo na sa iyo. Mga minamahal, siyempre, kung ako ang tatanungin, mga minamahal, may kasama kong tao at hindi siya nag-iisip kung ano ang nararamdaman ko, kung ano ang mararamdaman ko, talagang lalayo ako sa kanya. Kahit ano ang meron sa kanya, lalayo ako sa kanya. Siyempre, sino ba naman ang tao na gustong palaging siya'y nasasaktan? Sino ba naman ang tao na mga minamahal, gusto na palagi siyang napagsasabihan ng masasakit na mga salita? Kaya, mga minamahal, we need to be concerned. Magkaroon tayo ng malalim, dobling awareness, mga minamahal, sa pagsasalita. Make it sure, mga minamahal, na maging blessing ang lalabas sa ating mga labi. Unang talata, ating pong pag-aaralan from the book of James chapter 3, verse 7, after verse 10. Sabi ng Biblia, sapagkat mga minamahal, ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinapaamo at napapaamo ng tao. So makita mo, mga even the wildest animal, mga minamahal, can be tamed by mankind. Kaya pong mapaamo, mga minamahal ko, ng tao. Kahit gaano ka, mga minamahal, wild na uri ng hayop ay kayang mapaamo. Pero ang dila, mga minamahal, napakahirap mapaamo nito. Amen? Napakahirap disiplinahin ng dila. Napakahirap turuan ng dila sa pagsasalita, mga minamahal, ng kaaya-ayang mga salita. Lalong-lalo na kung tayo po ay galit. Lalong-lalo na kung tayo po ay may problema. Lalong-lalo na kung mainit ang ating mga ulo. Sometimes, mga minamahal, hindi na tayo nag-iisip kung ano ang magiging epekto doon sa mga taong pagsasabihan natin. Hindi na natin naiisip yun. Basta't alam natin galit tayo. Basta't alam natin mainit ang ulo natin. Basta't alam natin provoke tayo, mga minamahal. Basta't ang alam natin hindi kondisyon ang ating pakiramdam. Kaya hindi na natin naiisip kung ano ang magiging impact. Hindi na natin naiisip kung anong magiging epekto doon sa mga taong mapagsasabihan natin. Ang tawag po dyan, masyado tayong makasarili, mga minamahal. Masyado tayong selfish. Basta tayong makasarili. Hindi natin iniisip kung mapapabuti ba. Hindi natin iniisip kung magiging maayos ba ang kanyang pakiramdam. Hindi natin iniisip kung ano ang magiging resulta right after na masabi na natin, mga minamahal ko, yung gusto nating sabihin. Kaya sometimes, yung wise na Kristiyano, wag na wag kang magsasalita. As long na mainit ang ulo mo, hayaan mo munang kumalma ang init ng ulo mo. Hayaan mo munang huminto yung pagkulo ng dugo mo, mga minamahal. Amen? Bago ka magsalita. Sapagkat meron pong tinatawag na uncontrolled anger, yung hindi mo kontroladong galit. At dahil sa hindi mo kontrolado ang galit mo, nakapagsasalita ka na ng masakit sa iyong asawa, nakapagsasalita ka na ng masakit sa iyong misis, sa iyong mister, makapagsasalita ka na ng masasakit sa iyong mga anak, makapagsasalita ka na ng masasakit sa mga taong nasa iyong paligid, mga minamahal. Ang nakakalungkot, yung resulta ba, mga minamahal,
amen, na pagkatapos mong magsalita, ano ang posibleng mangyari? Following verse, mga minamahal, verse 8. Ano po ang sinabi ng Biblia? Datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Yan po ay biblical. Hindi napapaamo ng sino mang tao. Mapapaamo mo lang ang dila mo, mga minamahal, kapag ikaw ay puspos ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Only Holy Spirit can control, mga minamahal, yung sa negative attitude ng ating mga dila. Tanging banal na presensya lang ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag ikaw ay puspos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ito po ang, mga minamahal ko, ang pinakamainam. That's why, itinuturo palagi sa atin ng ating mahal na pastor na magpakapuno tayo palagi ng presensya ng Panginoon. Sa magitan ng ating pananalangin, pagpupuri, mapupuspos, mapupuno tayo ng presensya ng ating mahal na Panginoon. At kapag ikaw ay possessed, ikaw ay filled by the Holy Spirit, ikaw ay puspos, puno ka ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, nagkakaroon ka ng malawak na pag-iisip, broad-minded, nagkakaroon ka ng malawak na kaisipan. Amen? Pinag-iisipan mo bago ka gumawa, bago ka magsalita. Pinag-iisipan mo, ito ba'y makakabuti? Ito ba'y makakatulong? Ito ba ay, mga minamahal ko, magiging blessing, magiging pagpapala? Kasi broad-minded ka nga eh. Pero kapag hindi ka puspos ng Holy Spirit, mga minamahal, madali kang maprovoke, madali kang mairita, madali kang magalit, mga minamahal. Hindi mo na iniisip, amen, na kung ano ang magiging epekto at magiging bunga ng salita mo doon sa taong pagsasabihan mo. Kaya nga sabi ng Biblia, makukontrol lamang natin yung mga dila, yung ating mga dila, pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, even the wildest animal can controlled by mankind, but not the tongue. Mga minamahal, hindi po ang dila. Pero biblically, mga minamahal, kung ating pong pag-aaralang mainam, tanging kapangyarihan lamang po ng Espiritu ng Panginoon ang makakakontrol ng ating mga dila, even though na ito po'y sinabi sa Biblia, mga minamahal na hindi kayang kontrolin, mga minamahal ng tao ang dila. Pero sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon, walang bagay na hindi kayang kontrolin. Ituloy po natin ang pagbasa sa verse 9. Datapot ang dila ay hindi napapaamo ng sinamang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, mga minamahal, na puno ng lasong nakamamatay. Masamang hindi nagpapahinga. Unruly, evil, mga minamahal, ang dila ha? Amen? Imagine, yung dila natin, mga minamahal, ay meron pong kapangyarihan na sumira. Amen? Kaya kung hindi mo iingatan, instead na ikaw ay maging pagpapala, ikaw ay magiging mapamuksa, ikaw ay magiging mapanira, hindi ka magiging pagpapala sa mga tao na nasa iyong paligid, sapagkat ang dila ay totoong masama, unruly, evil. Hindi po ito nagpapahinga. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon na ating Ama, na siyang ating ipinanglalait sa mga taong, mga minamahal, ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa verse 10, sa bibig din lumalabas ang pagpupuri at paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito'y hindi nararapat, mga minamahal ko, na magkagayon. So, ang Biblia mismo ang nagdidiin na sa ating mga labi lumalabas ang papuri. Sa ating mga labi lumalabas ang ating pagsamba. Ang mga salitang, mga minamahal, kaaya-aya, mga salitang kapuri-puri, mga salitang pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Pero minsan, mga minamahal, sa labi din natin lumalabas ang panglalait sa ating kapwa. Sa labi din natin lumalabas, mga minamahal, ang pang-iinsulto. Sa labi din natin lumalabas ang mga maanghang na mga salita. Sa labi din natin lumalabas ang mapanirang salita. Sa labi din natin lumalabas, mga minamahal, ang mapamuksa at mapanakit, mga minamahal ko, na mga salita. Which is, sabi ng Biblia, hindi po ito maaari, mga kapatid ko. Sapagkat hindi maaaring ang isang bukal ay pagbukalan ng matamis at mapait na tubig, mga minamahal. So ang ating labi, dito po lumalabas ang bukal ng buhay. Sabi pa nga ng banal na Biblia, mga minamahal, the abundance of the heart, mouth speaketh. Hindi po yung pumapasok sa ating mga bibig, mga minamahal, ang nakakarumi sa ating puso, sa ating katawan, kundi yung lumalabas sa ating mga labi. Sapagkat meron pong insidente
ng ating mahal na Panginoon kasama ng kanyang mga apostoles at nakita ng mga Pariseo at mga Eskriba ng ating mahal na Panginoon ay hindi sila naghugas ng kamay. Nakita ng ibang mga tao na yung mga apostoles ay hindi naghugas ng kamay. Ito po'y inihambing nila sa mga disipulo ni Juan de Bautista, sapagat ang mga disipulo ni Juan de Bautista bago kumain ay naghuhugas, mga minamahal ko, ng kamay. Nakita ng maraming taong mga apostoles, hindi naghuhugas ng kamay. Kaya nagkaroon po sila ng komentaryo. Not knowing na ang ating mahal na Panginoon, alam ang kanilang iniisip. Kaya't ang ating mahal na Panginoon ay nagwika na hindi po ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakadumi sa puso ng tao, kundi ang mga salitang lumalabas sa ating mga labi, doon po narurumihan ang ating mga puso. So ang sabi ng Biblia, hindi po kaaya-aya. Ulitin po natin ang verse 9, mga minamahal ka, hindi po. Basahin natin ang verse 9. Sabi ng Biblia, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon na ating Ama, ang siyang ating ipinanglalait din sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. So, hindi ito kalooban ng mahal na Panginoon. Ang nais ng mahal na Panginoon, ang ating mga labi ay gamitin natin sa pagpupuri, sa pagsamba, sa pagluluwalhati sa ating mahal na Panginoon, at ang nais ng Panginoon ay ingatan natin ang ating mga labi na hindi makapanakit at makapanglait ng ating pong mga kapwa. So ang sabi po rito, mga minamahal, Colossians chapter 4 verse 6, speak always be with grace. Yun po ang nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal, maglasang asin. Amen. Yung mga salita na lumalabas, sapagat ang asin ay pangpalasa. Kahit po, mga minamahal, anong lutuin na linuluto natin, maliban lang siguro sa kanin, mga minamahal. Pero nga, kapag nagluluto tayo ng kanin, kapag sinasangag natin, inaasinan natin. So kahit anong linuto, possible po na lagyan ng asin, sapagat ang asin ay nagbibigay lasa sa anumang uri ng mga lutuin. Kaya ang sabi ng Biblia, from the book of Colossians chapter 4 verse 6, speak always be with grace. Anong sabi ng Biblia? Ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Amen? Ang inyong pananalita nawa ay laging may biyaya. So ninanais, mga minamahal ko, ng Biblia ni Apostle James, amen, sa lahat ng mga apostoles, sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ang ating mga pananalita nawa ay palaging may biyaya. Kung magsasalita ka naman at alam mo na hindi magiging biyaya, kung magsasalita ka naman at alam mong hindi magiging pagpapala, kung magsasalita ka naman at alam mong hindi makakatulong, alam mong hindi makakabuti, alam mong makakasakit, alam mong makakawasak, alam mong makakasira, kapatid, wag ka na lang magsalita. Pigilan mo na lang ang sarili mo kung ang iyong sasabihin ay hindi po magiging biyaya. Sabi ng Biblia, ang inyong pananalita nawa ay laging maging biyaya. Amen? Nawa ang inyong pananalita ay maglasang asin. Nawa ang inyong mga pananalita upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa, mga minamahal. Siyempre, kapag iniisip mo na, Lord, make me a blessing, gawin mong mga minamahal, biyaya yung aking mga sasabihin. Kagaya po sa amin, beloved preachers, nagpipray kami before mag-start ng ating preaching, sapagkat ang nais namin na anumang kataga na lalabas sa aming mga labi ay maging biyaya, maging pagpapala. Kapag maging biyaya at maging pagpapala ang mga salitang lalabas sa aming mga labi, mabibless kayo. Iaanuin kami ng mahal na Panginoon, mga minamahal. So malaking tulong po na we are very concerned, magkaroon tayo ng malalim, dobling awareness regarding sa ating mga sinasabi, mga minamahal, na maging biyaya ang ating mga sasabihin. Sabi ng Biblia, make it sure na maging mga minamahal, lasang asin yung ating mga sinasabi. Sa English version, ano pong sinabi rito, mga minamahal? Basahin natin ang banal na Biblia. Sabi ng Biblia, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to be used of edifying, that if any ministers grace unto the hearers. So maging pagpapala tayo, mga minamahal. Following verse, basahin natin, mga minamahal, from the book of Ephesians, chapter 4, verse 29. Ano po ang
ang sinabi ng banal na Biblia, speak always, be with edification, mga minamahal. Anumang salitang mahalay, yun po mga minamahal, anumang salitang mahalay, ay wag lumabas sa inyong bibig. Ito po'y hindi ka aya-aya din sa mahal na Panginoon. Hindi ka magiging pagpapala, mga minamahal, sa mga nakakarinig. Kapag ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay mananampalataya na, ikaw ay ginagamit sa banal na gawain, ikaw ay tumatayo sa pulpito, ikaw ay matagal ng mananampalataya, pero naririnig pa rin sa iyong mga kataga, sa iyong pananalita, sa iyong mga labi, yung mga mahahalay, mga minamahal na mga salita, yung mga bastos na mga salita. Kahit sabihin natin green jokes yan, mga minamahal, hindi po yan ina-allowed. Mga birong mahalay, mga salitang mahalay, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong mga bibig. Kagaya ng sinabi ko kanina, kapag magsalita tayo ng mahalay na mga salita, mga minamahal, tayo po ay magbanggit ng mga mahalay na mga salita, marurumihan ang ating mga puso, sapagkat sabi ng Biblia, ang lumalabas sa ating mga labi defileth our heart, mga minamahal, nagiging dumi sa ating mga puso. So iniingatan natin ang ating mga puso na hindi ito marumihan, sapagkat sa panahon ng ating pagharap sa mahal na Panginoon, kapag marumi ang puso natin, ang ating mga panalangin ay magiging karumal-dumal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Gusto po ba ninyo, mga minamahal, na ang mga panalangin natin ay maging karumal-dumal, ang mga panalangin natin ay maging, mga minamahal, kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon? Ang mga panalangin natin, mga minamahal ko, ay hindi maging kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Nangyayari po kapag ang puso natin ay marumi. So bilang Kristiyano, ingatan nating mainam na ang puso natin ay hindi marumihan. Kaya mag-ingat sa ating mga sinasabi, huwag magsasalita ng mapanakit na mga salita, huwag magsasalita ng mga mahalay na mga salita. Ang sabi ng Biblia, dapat ay maging lasang asin ang mga salitang lumalabas sa inyong mga labi, mga minamahal, upang hindi marumihan ang inyong puso, sapagkat ang lumalabas sa ating mga labi ang siyang nakapagdudumi sa ating mga puso. Amen? The abundance of the heart mouth speaketh. So kung ano ang laman ng puso mo, mga minamahal, kapag ang puso mo ay punong-puno ng kahilayan, kapag ang tao, ang kanyang puso ay punong-puno ng kahilayan, ang lalabas sa kanyang labi ay punong-puno ng kahilayan. Kapag ang tao, ang puso niya ay punong-puno ng pagpapalalo, punong-puno ng kahambugan, mga minamahal, ang lalabas sa kanyang labi ay punong-puno din ng pagpapalalo at kahambugan. Kung ang kanyang puso, mga minamahal ko, ay sakim at makasarili, ang lalabas sa kanyang labi ay kasakiman din at pagiging makasarili, because the abundance of the heart, mouth speaketh. Kaya nga ang sabi ng Bible, mga minamahal, speak always, be with edification. Magsalita tayo, yung ikatitibay. Ulitin na po natin, Ephesians chapter 4, verse 29. Ituloy natin ang pagbasa. Anumang mga salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong mga bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Yun lamang po ang dapat lalabas sa ating mga labi, yung makakatulong, yung makakatibay, yung salitang magiging blessing, yung mga salitang magiging pagpapala doon sa mga nakikinig. And then, kung tayo po ay alam natin na ang ating sasabihin ay hindi makakatulong, wag na lang tayong magsalita. Di ba? Kung ang ating sasabihin ay makakasira, kung ang ating sasabihin ay makakapuksa, makakasakit, mas mainam pa na tumahimik na lang tayo at huwag na lang tayong magsalita. Sapagkat sabi ng Biblia, ang lumabas sa ating mga bibig, mga minamahal, ay mabubuting salita na ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Yun po ang purpose, makinabang ng biyaya yung mga nagsisipakinig. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging blessing yung sasabihin natin. Following verse, mga minamahal, ang sabi rito, Proverbs chapter 13 verse 3. Aklat ng Proverbio, ang kabanata ay 13, ang talata ay 3. Speak always, be with discretion. Mga minamahal, magsalita na mayroong pag-iingat. Ang sabi rito, siyang nag-iingat ng kanyang bibig. Ang gusto ng Panginoon, magsasalita tayo, may pag-iingat. Isipin natin
bago tayo magsalita, mga minamahal. Amen? Bakit po? Kapag makasakit na tayo ng tao, hindi na po yun agad-agad nagagamot ng sorry lang. Totoo po yan, mga minamahal. Ako, nasaktan na rin ako ng masasakit na mga salita. Mahirap, matagal maghilom, mga minamahal. Lalo na kung pang-iinsulto na, mga minamahal. Dahil sometimes tayo po, the more na nakakaramdam tayo ng sakit, doon sa mga taong rinirespeto natin, doon sa mga taong ginagalang natin, to the people that we love the most, doon tayo nasasaktan. Totoo po yan, mga minamahal. Church, in my own experience, minsan sabihan ako ng ibang tao, hindi ako nasasaktan. Pero kapag mahal ko na sa buhay ang magsalita sa akin ng masasakit, dinidibdib ko yon, mga minamahal. Masakit talaga kapag loved ones mo. Dahil, siyempre, hindi mo ini-expect na magsasalita sila ng ganon. Dahil ini-expect mo, mahal ka nila. Ini-expect mo na talagang iniingatan ka nila. Amen. Yun ang ini-expect mo. Kaya, mataas yung tingin mo sa kanila, mataas ang respeto mo sa kanila. Kaya if the people you love the most, yun ang magsalita sa iyo ng masakit, talagang dibdibin mo yon, mga minamahal. Kaya, ang ibig pong sabihin sa Biblia, mga minamahal, mag-ingat sa ating mga sasabihin. Speak always with discretion. Magsalita tayo na merong pag-iingat. Bakit po, mga minamahal, the more na nagsasalita tayo ng masasakit, dumadami ang mga taong galit sa atin. Amen? Dumadami yung mga taong lumalayo sa atin. Dumadami yung, gusto ba natin na, syempre, mga minamahal, nagbi-build up tayo ng relationship. Yun po ang buhay Kristiyano. Kaya nga, mga minamahal, love one with another, encourage one with another. Hindi tayo nagbabawas ng kaibigan. Nagdadagdag tayo ng kaibigan upang ang mga kaibigan natin ito ay maakay natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po ay nagsasalita ng mapanirang salita, mapangwasak, mapanakit na salita, toxic tayo sa paningin ng iba, mga minamahal. Yan po ang totoo. Asawa ka, toxic ka sa mister mo kapag ang mga salita na lumalabas sa labi mo ay mapanakit at mapanira, mga minamahal. Gusto pa natin na maging toxic tayo, mga minamahal, maging lason tayo, kagaya ng sinabi ng Biblia, deadly poison, mga minamahal ko, yung mga minamahal ating mga dila. So bilang tatay, ayaw kong maging toxic ako sa aking beloved wife. Ayaw kong maging toxic ako sa aking beloved son. Ayaw kong maging toxic ako sa mga taong nasa paligid ko, mga minamahal. Ayaw kong maging toxic ako sa mga kapatiran. Ayaw kong maging toxic ako sa mga taong nakakasalamuha ko araw-araw. I want to be a blessing. Amen? Gusto kong maging pagpapala. Hindi man ako makapagbigay ng material, hindi man ako makapagbigay ng pinansyal. At least, sa mga salita na lalabas sa aking mga labi, ay maging biyaya ko para sa kanila. Dahil, syempre, hindi naman ako mayaman. Wala akong maibigay na pera. Wala akong maibigay na material. Pero at least, mga minamahal, sa magitan ng mga salita at mga katagang lumalabas sa aking mga labi, ay magiging pagpapala ko para sa kanila. Maaalala nila, mga minamahal, na kahit ganito lang, si Brother Jojo, pero nag-iingat sa kanyang sinasabi, nag-iingat na hindi makapanakit, mga minamahal sa kanyang kapwa. Sometimes, bilang nangunguna sa gawain ng ating mahal na Panginoon, may mga nasa ilalim ng ating kapamahalaan, may mga reminders tayo sa kanila, pagpapaalala sa kanila, mga minamahal. Pero kahit papaano, iniingatan natin na hindi sila masaktan. Sapagkat minsan, kailangan din na nagpapaalala tayo para hindi sila, mga minamahal, manatiling gumawa ng maling mga gawain. Kaya may mga nagpapaalala, kagaya sa amin. May mga nauna sa aming mga manggagawa. Hindi kami lalago ng ganito kung walang mga pagpapaalala. Pero pwede naman tayong sumaway, pwede naman tayong magpaalala sa malumanay na paraan. Pwede naman tayong magsalita, mga minamahal, sa mahinao ng mga pananalita. Yung mga salitang may biyaya at salitang may pagpapala. Sometimes, mga minamahal, kapag mainit ang ating ulo, nagiging abrupt tayo, mga minamahal, sa pagsasalita. Amen? Kaya, ang nakikita ng iba, kapag masyado tayong abrupt sa mga pananalita, masyado tayong harsh sa ating mga pananalita, ibig sabihin, masusungit, mga minamahal, ng mga pananalita, ang lumalabas sa ating mga labi, mabibigat na mga salita, masyadong abrupt yung lumalabas sa ating mga labi, mga minamahal, hindi tayo nagiging pagpapala sa mga nakakarami. So,
isipin po ninyo, mga minamahal, in-expect ng iba, lalong-lalo na po ng mga unbeliever, mga minamahal, na kung minsan nakakapagtaka, kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung magaspang ang pananalita. So kung magaspang ang mga pananalita na lumalabas sa iyong labi, magaspang din ang ugali mo. Amen. So nagiging toxic ka sa iba, mga minamahal. Siyempre, alam naman po natin yung word na salitang magaspang. Yung magaspang, leha, mga minamahal. Hindi po mapapakinabangan ng leha, mga minamahal, kapag pinapakinis natin yung mga magagaspang, mga minamahal ko, na area ng ating tinatrabaho. Ganon din po sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na maging magaspang ang ating ugali, maging magaspang yung ating mga pananalita sa mga taong ating nakakasalamuha araw-araw. Following verse from the book of Proverbs chapter 9 o chapter 10 verse 19. Speak always be with refrain, mga minamahal. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil. He that refraineth his life is wise. Mga minamahal, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawa ng may kapantasan. Amen? So mga minamahal, minsan nakikita ko sa FB, merong mga taong, mga minamahal, 3 nakadrawing. Nakita yung kanilang mga utak. Yung maliit ang utak, yung pangalawa, yung una, maliit. Yung pangalawa, medyo malaki. Yung pangatlo, mga minamahal, mas malaki yung kanyang utak. So makikita mo, yung mga taong wise, yung mga taong malalaki ang utak, dahil mga minamahal, kagaya po ni Einstein. Si Einstein, mga minamahal, maliit lang kanyang ulo, pero malaki ang kanyang utak. Ang pinag-uusapan dito, hindi ulo. Maraming mga taong malalaki ang ulo pero makitid ang utak, maliit ang utak. Merong mga tao naman na maliliit lang ang ulo pero malalaki ang utak. Si Einstein, na-discover ng mga scientist, mga minamahal ko, na yung kanyang IQ, mga minamahal, ay malaki ang antas. Dahil ang kanyang utak ay malaki. Preserve po, mga minamahal, ng mga scientist yung utak ni Einstein. Dahil, mga minamahal, sa panahon nila, siya po yung pinakamatalinong tao. Kaya nga po, mga minamahal, sometimes, kung sino pa yung mga minamahal, utak ang pinag-uusapan dito. Yung mga taong, mga minamahal, maliit ang utak, yan po yung mga taong makikitid ang pangunawa. Yan po yung mga taong, mga minamahal, makikitid yung pagpapasensya. Hindi nag-iisip sa kanilang mga sinasabi kung sino ang masasaktan, sino ang masisira. Kaya ang sabi rito, datapot sinasabi ko sa inyo, na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid, ay mapapasa panganib. Ito po yung following verse. Pero yung unang talata, Proverbs chapter 10 verse 19, ang sabi ng Biblia, kailangan maging malumanay tayo at maging maingat tayo sa ating mga salita, sapagkat ang nagsasalita ng may pagpipigil sa kanyang sarili ay gumagawa ng may kapantasan. Following verse, Matthew chapter 5 verse 32. Amen. 5 verse 22. Sabi ng Biblia, datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay nagpapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang nagsasabi ng kanyang kapatid na raka, mga minamahal, ay napapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang nagsasabing ulol ka, ay nagpapasapanganib sa impyerno ng apoy kapag may tinutukoy kang tao. Amen? Pero kagaya ngayon, binabasa natin sa Biblia, hindi po ito masama. Pero kapag ina-address mo na sa iyong tao, amen, sa kapwa mo tao, tinatawag mong mga minamahal raka, yung isang tao, ito'y malaking kasalanan, mga minamahal. Kung ikaw ay nagsasalita ng fool or siraang ulo or ulol at ina-address mo ito sa mga tao, sa kapwa mo tao, sa iyong katulong, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, amen, sa Bisaya, musulti kag buang sa usa ka tawo, ina-address nimo sa usa ka tawo nga buang ang usa ka tawo, mga minamahal, dako ang imong sala at tubangan sa Ginoo. Sabi ng Biblia, ang sino mang nagsasabing ulol ka ay napapasapanganib ang kanyang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Ikaw ay mapapahamak. So ang gusto ng ating mahal na Panginoon, ingatan natin ang bawat salita na ating sinasabi. Last verse po, mga minamahal, from the book of Matthew chapter 12 verse 36 after verse 37. Ang sabi ng Biblia, Guro,
Matthew 12:36 verse 37. Guro, alin baga? Amen. Ano pong sinabi ng Biblia? Matthew chapter 12:36. At sinasabi ko sa iyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Every idle word comes out in our mouth. Amen. Yung pagsasalita ng mga minamahal ko, mga salitang walang kabuluhan, idle word. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan, that is idle word, na sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Every idle word comes out in our mouth shall bring into judgment. Sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita, ikaw din ay hahatulan. Amen. Ikaw ay hahatulan, ng sabi ng banal na Biblia. At ang nais ng mahal na Panginoon, napakahalaga na tayo po'y mag-ingat sa ating mga sasabihin. Magkaroon tayo ng awareness na, Lord, teach us na maging aware kami, Panginoon, sa bawat salita naming sasabihin. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi makapanakit sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi makapanakit sa aming kapatid. Amen. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na hindi kami makapanakit sa mga taong aming nakakasalamuha araw-araw. Hindi po ibig sabihin na porkit mas mataas ang iyong posisyon, ay may karapatan ka ng pagalitan, pagsalitaan ng masasakit na mga salita, ang mga taong yan dahil boss ka, dahil ikaw ang nagpapasweldo, dahil nanay ka, tatay ka, may karapatan ka ng pagsalitaan ng masasakit na mga salita, ang iyong mga anak, mga minamahal, dahil kuya ka, ate ka, dahil ikaw ang ordained preacher, ikaw ang preacher, ikaw ang nangunguna, may karapatan ka ng magsalita, mga minamahal, sa mga taong nasa paligid mo. Hindi po, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Panginoon ay mag-ingat tayo sa ating mga sasabihin upang tayo po ay maging pagpapala, mga minamahal, sa ating pong mga kapatid. Dumating man ang panahon na kayo po ay magkahiwa-hiwalay, amen, hindi na kayo magkita-kita, at dumating din po ang panahon na magkita-kita kayo, maaalala ng mga kapatid mo na glory to God ang taong ito. Kahit ganyan lang siya, pero naramdaman namin yung pagmamahal, naramdaman namin yung pag-ibig, naramdaman namin yung pagmamalasakit, naramdaman namin yung pagsusumikap niya na maging pagpapala kami o maging pagpapala siya para sa amin. Sa mga oras nito, minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang biyaya ng Panginoon ay sumagana po, mga minamahal ko, para sa atin. Tanggapin po natin ang ating mahal na Panginoon. Tanging banal na Espiritu lamang po ang makapag-kukontrol, ang may kapangyarihan upang mapaamo ang ating mga tila. Mga minamahal, hindi po kahit ano. Sabi ng Biblia, mga minamahal, even the wildest animal can think but of mankind, but not, mga minamahal, the tongue. Hindi po ang dila. Ngunit, mga minamahal, kapag tayo po ay puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, kayang kontrolin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang ating mga dila. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ako po'y narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, bless us Lord in Jesus' name. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos Ama namin sa langit, mahal na Panginoon. Dalangin po namin na kahabagan mo ang aming mga kababayan. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala at mapaglingkuran ka, mahal na Panginoon. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at tayo po'y manalangin para po sa ating pangangailangang material, finansyal, at higit sa spiritual. Idalangin po natin na tulungan tayo ng Panginoon na maging pagpapala po tayo, mga minamahal, sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa magitan ng mga salita at katagan na lumalabas sa ating mga labi, ay maging biyaya po tayo, mga minamahal, para sa mga taong nasa ating mga paligid. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga talata na aming narinig, sa mga salita mo na aming napakinggan sa programang ito. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon,
na maging mapagpigil sa aming mga sarili. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging pagpapala ang mga salitang lumalabas sa aming mga labi, mahal na Panginoon. Sapagat anumang katagang lumalabas sa aming mga labi, mahal na Panginoon, hallelujah, ay magiging uri ng aming mga puso. Kaya dalangin po namin, mahal na Panginoon, tulungan mo kami na maunawang lubusan ng mga salita mo, lalo't higit sa lahat may pamuhay ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Mga minamahal, tayo po'y manalangin para po sa ating po mga minamahal po mga karamdaman, sa ating po mga viewers, mga minamahal sa inyo po mga gadget, ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa ating pong gadget ng ating mga screen ng ating mga gadget at sumabay po kayo sa aming mga panalangin through leading prayer for beloved Honorable Pastor. Mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang mainit at maningas na panalangin ng taong matuwid, mga minamahal ko, ay kapaki-pakinabang. Kaya sa unang panalangin ng mga pastor, tayo po'y sama-sama manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, kami po'y narito sa iyong banal na harapan. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, mga karamdamang taglay ng aming mga kapatiran, ikaw magpagaling. Anumang problema na taglay ng aming mga kapatiran, ikaw magbigay ng kalutasan. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. And against of sickness be healed, infirmities cast out, dimoy ng karamdaman mo, panghinat palupaypay, demos of leukemia, cancer, TB, diabetes, and against of incurable sicknesses, diseases, cast out right now, and by the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po at luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, para po sa ating karagdagang mga announcement, huwag po natin kakalimutan, araw po ng bukas, araw po ng linggo, araw po ng ating pagsamba, araw po ng ating pagpupuri, at araw ng bukas ay ating pong banal na hapunan. Mga minamahal, ang ating pong pag-aalala sa banal na kamatayan ng ating mahal na Panginoon, pagkain ng tinapay na simbolo ng katawan ng Diyos, at pag-inom ng ubas na simbolo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga Ayalas brethren, mga minamahal, dito po ang ating banal na gawain. Araw ng bukas, at the same time, isi-celebrate po natin, mga minamahal, yung 89th year birthday po ng ating dearly beloved Honorable Pastor. Pasalamatan po natin ang mahal na Panginoon sa dugtong na buhay, iba yung kalakasan na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon sa ating mahal na Pastor. Ganon din naman sa ating dearly beloved minister, beloved Wildy James Pods Almeda, mga minamahal, anak ng ating mahal na pastor. Ang Diyos pong magpala sa oras na ito. Tayo po'y dumako sa ating closing prayer. Ipabaon ng Panginoon ang kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso, at tayo po'y sama-samang manalangin. Hallelujah sa oras na ito. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagluluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat Lord sa matagumpay naming naisagawa, banal mong programa, mahal na Panginoon, sa dakong ito. Dalangin namin, mahal na Panginoon, na pagpalain mo po ang programang ito, maging kasangkapan mo ito para sa karagdagang karunungan, kaalaman at paghikayat ng maraming kaluluwa sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Sa aming pagtulog, sa gabing ito, patulugin mo kami ng mahimbing, Lord. Ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip at mga pangitain, bago sa aming pagpikit ay kaluwalhatian mo, Panginoong Hesus, ang aming makita. Bukas ng umaga, muli mo kaming pagkalooban ng panibagong kalakasan, sigla upang bumangon at purihin ka sa espiritu at katotohanan. Pagpalain mo kaming lahat sa gabing ito, sa pangunang panalangin ng Malapastor. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Mula po dito sa technical side, sa ating studio, beloved brother Aljo Dugos. At ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher brother Jojo Abad. Mga minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Kung aking namamalas
see